Bibles, please. And let us turn it to John chapter 16, mula rin sa verse 33. It says here, sa John chapter 16, verse 33, the second part, in the world, you shall have tribulation. Sabi niya, sa mundong ito, magkakaroon kayo ng pressure, because the word tribulation there, it comes from the Greek word thlipsis, ng kahulugan ay pressure. It means isang bagay mula sa itaas, itinadagaan sa iyo para ikaw ay bumaon sa iyong kinalalagyan. That's the meaning of the word pressure. It can also mean oppression. Meaning ikaw ay binidikdik pababa para ikaw ay lalong lumubog sa iyong kinatatayuan. It can also mean mula ron sa puwersa sa labas na darating sa iyo upang ikaw ay pigilan para ikaw ay makaparoon sa iyong pupuntahan. Thlipsis, tribulation, that's called pressure. And the Bible tells us na hindi yan mawawala as long as we live. And we've got to live, mabuhay tayo, nang masanay tayo na meron ng ganyan na mangyayari sa buhay natin. We may not expect it, but then uninvited, hindi sila iniimbitahan, papasok sila sa buhay natin. At ito ay magdadala sa atin ng maaaring matinag ang ating puso at damdamin at maalis tayo doon sa ating safe na kinatatayuan, our firm foundation in Christ. Masaya ang iyong pamilya, just like ngayon, nagkasama-sama kami ng aking anak, ng aking isa pang anak, manugang. Okay, dating sila, ang saya-saya namin. Then pagkatapos darating pangalawang araw o pangatlong araw, darating isang bagay na maaaring magtinag sa iyo because, okay, ilang araw lang silang narito, isang pamilya namin, isang member sa aming pamilya, kinakailangan dalhin sa ospital, kinakailangan i-surgery at once, kinakailangan biglaan, surgery. Hindi namin ini-invite. We're so happy. We're glad. But then darating ito sa buhay natin, hindi siya iniimbitahan, hindi namin ini-expect. But it happens. Why? Because we're living in this world. In the world, the Bible tells us you shall have tribulation. You will be pressured from different kinds of pressure. Pressure mula roon sa uninvited na mga kagaya nung dumating sa amin, 3 araw lang nakalipas. 4 na araw lang nakalipas. Okay? So, dating iyon sa atin, then magpuput ng pressure sa iyo sa finances. Darating ang isang pressure sa ating pananalapi because there was sickness. Nakapasok ng hindi natin ini-expect. And there were some pressure sometimes sa ating mga marriages. Inaalis tayo sa ating mga kinatatayuan na safe, secured in Christ. Relationship problems. Pressure para hindi ka na makaangat. Hahadlangan ka para wag mo nang marating ang iyong pangarap. Pressure sa buhay na darating sa atin upang tayo ay wag nating ma-achieve o matikman or mapa sa atin yung promises ng Diyos. Pressure sa ating dreams, yung ating pinapangarap isang araw mula roon sa kung saan para itong kagaya ng ating kinanta. Then the winds blew, the storms come in. It happens. It happens because as long as we're living in this world, there will be tribulations, pressures, trials, challenges na darating sa atin unexpectedly. We need to be prepared. That's the fight that we have every day of our lives. The challenges comes in, trials come in. What are we going to do? When there are pressures na dumarating sa buhay ng mga tao, mga challenges na dumarating sa kanilang pamumuhay, how do you overcome these trials? How do you change the situations that you want to change? Paano natin babaguhin na yung mga pressure na dumarating sa atin ay babaguhin natin upang ito'y maging in line again. Ito'y mailagay na naman natin doon sa tamang kalalagayan wherein tayo ay nag-i-enjoy ng ating kagalakan, kapayapaan sa Diyos, everything's working all right. You see, when pressure comes, the world's default in challenges of life, first of all, is to talk negatively.
Kapag dumating ang pressure at trial sa atin, ang unang dumarating sa atin, sa maraming panahon, ang nagiging default. You know default? Computer, kapag ka ito'y umandar, ang unang darating dyan, yan, default. Ang tawag natin doon. Yung laging nagiging asda ng computer. So, there is a computer default sa mundo. The world's default is to talk negatively. It's to talk about something negative about the events. Or mag-complain sa mga nangyayari. The first thing na nangyayari sa mga tao, if they were hit by something, why me? Oh God, why? Or talk complaints. Talk negatively about the situation. Or sometimes, kung gusto mong lumaban, you fight back, you talk loudly, you speak out, you let your voice heard. Pinapressure ka sa opisina, you want to fight back, you want to talk, you want to speak out. And sometimes people think that the louder you talk, amen, the louder you talk, then ang pressure ay naaalis. The louder you talk, amen, the more na ikaw ay magwawagi. That's how the world is fighting back. If you have complaints, you have to fight back. Create your own platform. Hinahadlangan ang iyong pangarap. For example, sa office, ikaw ay papataas, or sa iyong dreams, ikaw ay papataas, then may humahadlang, you speak out. Let your voice be heard. If you have complaints, gumawa ka ng isang platform, YouTube it. May iba, may mga complaints sa mga nangyayari sa kanila, gusto nilang tumabla, so to speak, gusto nilang lumaban, then sabi nila, YouTube it. O kaya i-Facebook mo, Facebook it, Instagram it, you fight back, let your voice be heard, TikTok it, let's get loud. But there is a plan for us na pinagkaloob ng Panginoon to fight our battles in this life. Concerning the pressures na dumarating sa atin, it is to be quietly depending on God. That's the letter Q sa ating A to Z nang ipinagkaloob ng Panginoon at ginawa ng Diyos sa atin. Letter Q stands for quietness. Remember? Letter A, sabihin nga natin muli, I am accepted. I am blessed. I belong to a church community. I have dominion. I have eternal life. I am the first fruit unto God. I have good Fridays in my life. I am holy. I am in Christ. I have the joy of the Lord. Amen? Letter K. Anong K natin? Nagahang yata ako. Ha? Lakas nga ninyo? I am a king. I have the loving kindness of God. L. Amen? I have miracle working hands. I have a new kind of love in Christ. Amen? I am out of reach of the enemy's hands. Amen? And I am planters of heaven today. Tagapagtanim ng langit dito sa lupa. Today, let us talk about this letter Q. Quietness. Quietness. That is the strength of God na ipinagkaloob sa atin whenever there will be pressures sa buhay natin na dumarating. Jesus Christ lived in this kind of an atmosphere, in this kind of a spirit. He is quiet. He fights the battle in peace. The peace of God in his heart, the quietness of the Spirit that is in him. And the good thing about Jesus is he overcame all the pressures, the trials, whatever the devil throws at him. The Bible tells us he always wins. Look at what Jesus Christ portrayed sa buhay natin in the book of Matthew. Ang sabi po rito patungkol sa ating Panginoong Jesus in chapter 12 verse 18.
Behold my servant whom I have chosen, my beloved in whom my soul is well pleased. I'll put my spirit upon him. He shall show justice to the Gentiles. He shall not strive. Notice what it says. Sabi niya, hindi siya makikipagbuno. Hindi siya mamumuwersa. Okay? Hindi siya mamumuwersa. Hindi siya makikipagbuno. Hindi siya magpupumilit. Hindi siya sisigaw. Neither shall any man hear his voice. Ang mga tao nga hindi marinig yung tinig niya sa mga lansangan. Hindi siya magde-demonstrate laban sa oppression na ginagawa ng Romans. Hindi niya ipakikipaglaban ng mga tao sa gobyerno, pupunta sa karsada, you will not hear Jesus Christ's voice in the street. He said, a bruised reed shall he not break, a smoking flax shall he not quench, till he send forth justice or judgment unto victory. Sabi niya, from judgment para doon sa isang parabagang ikaw ay nasa isang kalalagayan na napaparusahan, na ikaw ay pinipenalize, pinapunish, that's justice, judgment. Sabi niya, He will bring this judgment into victory. So isang kondisyon ng isang tao na parang siya'y napaparusahan, nagugulpi, nabubugbog. The Bible tells us, then Jesus Christ, sabi niya, ang ginawa niya, itong mga ito, He turned it into victory. So Jesus did not strive to be heard. He did not shout. He did not get the attention of the people. Hindi niya humingi ng attention ng mga tao or siya'y maglakas ng kanyang tinig. But in the end, the Bible tells us, victory in the final end of the game na kanyang sinalihan. Look at the quietness ng ating Panginoong Jesus in front of Pilate. Notice, ang sabi ng Bible nang siya ay kinakausap ni Pilate, ayaw niyang magsalita. So, sabi namin sa Tagalog, napipika. Ano yan, napipika? Yung bang, para din naman sa'yo kung magsasalita ka, ba't ayaw mo magsalita? Okay? So, naiinis siya sa attitude ni Jesus that He was just silent. And then sabi niya roon sa chapter 9 verse 10, He went again to the judgment hall. Sabi dito patungkol kay Pilate, and He said to Jesus, saan ka ba nagmula? Jesus gave him no answer. Sabi si Jesus ay tahimik lang, di siya nagsasalita. Then Pilate said unto him, magsalita ka naman. Sabi niya, speak not thou unto me. Hindi ba dapat na magsalita ka sa akin? Hindi mo ba alam? I have the power to crucify you. And I have the power to release you. Sabi niya, ako ang may kapangyarihan para ikaw ay mapalaya. Nasa aking kamay ang iyong buhay. Pwede kitang maipapako sa krus at pwedeng ikaw ay bigyan ko ng kalayaan. But please, magsalita ka. But Jesus gave no answer. He was silent. Katulad ng Isaiah na binanggit dito, verse 7, 53 Isaiah verse 7, he was oppressed. He was being put down. Remember, the word oppression, mula sa itaas, didikdiking pababa. He was oppressed. He was afflicted. Sabi niya, dinikdik siyang pababa, sinaktan siya, maraming nanakit sa kanya, yet he opened not his mouth. Sabi niya, pero hindi niya binubuksan yung kanyang mga labi laban dito. He is brought as a lamb to the slaughter. Dinala siya tila baga isang tupa sa katayan. At tila baga isang tupa, nakukunin yung kanyang mga balahibo, gugupitin yung kanyang mga balahibo. Ganun ang tupa. Ginagawang wool, yung kanilang balahibo, ginagawang wool. So aalisin mula doon sa tupa, yung lahat ng nasa sa kanya. Okay? Katulad siya ng isang tupang aalisan ng balahibo. Yun na lamang nga lang ay matuturing ng yaman, aalisin lahat sa kanya. Or kung ang balahibo ng tupa ay nagbibigay ng kagandahan, aalisin pa sa kanyang lahat yung nagbibigay ng ganda sa kanya. Naalala ko tuloy yung aming Pomeranian na aso, ang ganda-ganda niya. Pagka ginupit mong lahat yung kanyang buhok, kinalbo mo dahil sa tag-init, nako. Hindi na siya maganda. Wala na yung kanyang balahibo. Sabi niya, katulad ng isang tupa, aalisan siya ng balahibo,
yung nagbibigay ng ganda sa kanya, or yung tupa, yung tanging kayamanan niya, yung kanyang balahibo na pinapakinabangan ng tao, kukunin mula sa kanya. And the Bible tells us, as a sheep before her shearers, he is dumb. The word dumb there could mean silent. He was silent, sabi ng Bible. She opened not his mouth. So Jesus fought the trials, the challenges, the battles of life na naroon sa harapan niya. He fought it with quietness. Nilabanan niya ito sa pamamagitan ng katahimikang puso, quietness in the spirit, having the peace of God, yung kalooban, yung kapayapaan ng Diyos ay nasa sa kanya, and he won. Na nagumpay siya. It seems to me na ang peace and quietness gives strength, and actually, it is a weapon. It is a weapon. Kung tayo ay pinipressure, ang peace, ang quietness and peace ay isang armas or isang kalakasan para sa atin. In fact, ipinapakita ito ng si Jesus ay hatulan ni Pilate. Si Pilate pa ang natatakot. Notice in verse 8, chapter 19, verse 8, because Jesus Christ was so silent at that time, si Pilate ang natatakot. Sabi, he was afraid. Because may mga taong nagsasabi, oh, kine-claim nung taong yan, he is the Son of God. Naku, sabi ng Bible, si Pilate lalong natakot. Supposedly si Jesus ang naroroon na nililitis. Pero baligtad. Parang si Pilate ang nililitis sa harapan ng isang Jesus that was so full of peace, full of composure, silent, quiet sa pag-uusig. In fact, si Pilate ang nasa trial dito. Parang hindi si Jesus ang nasa trial, kundi si Pilate, si Pilato ang nasa trial. The powers that be, si Pilate, siya ang may power. But the silence of Jesus becomes more powerful than the voice ni Pontius Pilate. Si Pilate ang natatakot, 19 verse 8. Tingnan niyo 19 verse 8. And you'll find out na si Pilate ang natatakot. Samantalang hindi naman siya ang nililitis. When Pilate therefore heard that saying, he was more afraid. Ibig sabihin, kanina takot na siya, ngayon mas natatakot pa siya. Because somebody said, ay ang Jesus na yan, sabi niya, he claimed to be the Son of God. Ang asawa niya nagsabi rin sa kanya, sabi niya, napanaginipan ko yung taong yan. Natatakot na sa sinasabi ng kanyang asawa, natatakot pa sa sabihin ng mga tao. The silence of Jesus was his weapon. The quietness of Jesus Christ, not speaking in this kind of a situation, ay tila bagay isang may kapangyarihan na siyang nagpapanginig doon sa mga kaaway. In the book of Isaiah, it was said that quietness is strength. To be at peace is your strength. Notice Isaiah 30, verse 15. Thus says the Lord, the God, the Holy One of Israel, in returning and rest, you shall be delivered, you shall be saved. The word saved, ilagay natin to sa ating new translation sa New Testament, that the word save could mean so-so sa Greek, na ang kahulugan to be delivered, to be whole, to be made whole, to be healed, to be saved. Amen? To have a sound mind. Lahat ng yan, to be prosperous. Ang salitang save ay ganun ang kahulugan. He said, in returning and rest, notice, rest, kapahingahan. In returning and rest, you shall be saved in quietness. Sa pagiging quiet ng inyong espiritu, and in confidence shall be your strength. Sabi na, naroon ang lakas ninyo. Your quietness, your being at peace. Sabi niya, naroon ang inyong kalakasan. But unfortunately, ang sabi ni Isaiah, Israel, you would not. Sabi niya, inaayawan ninyo
yung aking kalakasan na dapat sanay sa inyo. The context of this is that ang Israel at that time, dahil sila'y nasa gitna sa Middle East, nung dalawang nag-uumpugan ng mga awayan, nasa gitna sila, sa kanilang itaas, for example, ay ang Syria, ang Babylon, and then sa ibaba, naroon naman ang Egypt, okay, na pwedeng magtangka sa kanila. Kapag malakas ang Assyria, papanig sila ron. Aawayin naman sila ng Egypt. Sila yung nasa buffer eh. Pagka naman malakas ang Egypt, papanig sila sa Egypt, kaaway naman nila Assyria. So time and time again, kung sino yung malakas, doon sila pumapanig, and they lose sight na ang kalakasan nila ay ang kanilang confidence in God. So sabi ng prophet sa kanila, hey, Judah, Israel, sabi niya, ang kalakasan ninyo ay yung magbalik sa akin. Magbalik sa akin ang iyong tiwala in returning. Magbalik kayo sa akin at kayo mamahinga sa akin. At sa inyong kapahingahan at sa inyong pagiging tahimik na sa akin nagtitiwala, in quietness and confidence shall be your strength. Nandun ang lakas ninyo. As long as you put your trust in me, you don't need the power of this earth to save you. God has the power to save Judah and Israel, but they've got to be confident in quietness. Be at peace with God. See? So, katulad nung sinasabi sa aklat ng Isaiah, na ang Panginoong Jesus ay hindi nagbubukas ng kanyang bibig. Although He was oppressed, although He was afflicted, He was on trial, there was pressure. The Bible tells us He opened not His mouth. Just keep on trusting God. I believe na sa isip ng ating Panginoon at sa kanyang kalooban, nananahan siya sa salitang ito sa aklat ng Lamentation, verse 3, verse 25. Ang sabi po rito sa Lamentation 3:25, verse 26, the Lord is good to them that wait for Him. Sabi niya, mabuti ang Panginoon sa mga tao na mag-iintay na lamang sa Kanya. To the soul that seeketh Him. Sa isang tao na sa gitna ng pressure, sa gitna ng kaguluhan, hahanapin ang tinig ng Panginoon. Hahanapin ang Kanyang boses. Hahanapin ang Kanyang guidance. Sabi niya, para doon sa mga kaluluwang yun, para doon sa mga taong yun na nagsisipaganap sa Kanya, the Lord is good to them. Verse 26, it is good that a man should both hope. Mabuti sa isang tao na mamag-asa na nga lamang at siya ay tahimik na naghihintay sa kaligtasan ng Diyos. In other words, God says, mabuti sa isang tao na tumiwala siya sa Panginoon at maghintay sa Kanya, sa Kanyang kaligtasan. It is good for a man to stay quiet when you are being oppressed of the enemy. If you are being tried and tested, the Bible tells us, no complain, but just be at peace and be quiet. Stay in peace. Hold your peace. Be quiet. Do not be afraid. The Bible tells us, stay in peace and quietness that God gives, and that will be your strength. You will see the salvation of the Lord. So where do you get this peace and quietness in the midst of contrary circumstances? Saan manggagaling yung kahit na may dumating na mga bagay na ganito, meron tayong kapayapaan on the inside of us, in our spirit? Where do you get the quietness of the Spirit na sinasabi rito sa Bible? John 14:27, we remind again every one of us. He says, peace I leave with you. And then He said, my peace I give to you. Not as the world gave it. Kasi ang mundo ay meron ding kapayapaang matatawag nating kulang or hindi ko naman sabihin peke, sapagkat talaga naman nagbibigay din naman ng kapayapaan ito sa buhay ng mga tao. For example, kapag ang isang tao ay maayos ang lahat. Okay? Maayos ang lahat. That means wala kang sakit,
Wala kang dumarating na mga bills na nagpapadapa sa iyong mga pananalapi. Walang nagbabanta sa iyong buhay at sa iyong kabuhayan. At ikaw ay naroroon sa isang lugar na lesser ang crimes. Okay? Walang masyadong krimen. Payapa ka. Amen? Payapa ang isang tao, for example, na lumakad sa Dubai, lesser ang crimes, kahit alauna, alas 2 ng gabi, hindi ka matatakot because sa kahariang yon, may safe. Kesa sa dito sa atin na maraming nagbabanta. So there is still peace. Meron pa ring peace. But this is the peace that the world gives. Na ito ay dumarating sa atin because there is an absence of war, absence of troubles, absence of pressures. Okay? So yung kapag walang gera, walang nagpe-pressure sa atin, walang trouble, walang banta sa ating buhay, walang banta sa ating kalusugan, walang banta sa ating pananalapi, payapa rin tayo. But the Bible tells us this peace won't last because one day, soon or another day, there comes a time na ikaw ay pe-pressurein and this peace, sabi ng Bible, dadapa ito. Because that peace comes from the absence of these things. But how can you have that peace na kahit na mayroon yan, you are still peaceful. You are still quiet. God says, that's my peace. You see, ang peace na ito ay hindi yung absence of war, absence of troubles, absence of threats sa buhay natin. But this peace is peace kahit na may trouble. Peace kahit na may laban. Peace kahit na may pressure. Peace kahit na may kaguluhan. At ang sabi rito ni Paul, it is called the peace that passeth all understanding. Yung hindi mo kayang explain kung bakit ikaw, payapa ka rin, nagkakagulo na ang mundo. Payapa pa rin, samantalang ikaw ay humaharap sa mga deep trouble sa iyong buhay. Magtataka ang mundo kasi hindi nila kayang explain why you can sing in the dark hours of your life. Hindi maintindihan ng mga tao bakit si Pablo ay nagpupurit, nagpapasalamat samantalang yung kanyang likuran ay sumasakit sa gulpi ng 39 na palo na inihataw sa kanyang likuran. And then pagkatapos ay nakakadena. Hindi nila maintindihan kung bakit makakakanta pa in the midst of darkness. Hindi maintindihan ng mga tao why ikaw ay sinasaktan, ginugulpi, binubugbog, and yet you are rejoicing before God. You see? Ang mga tao, hindi nila kayang explain kung bakit, yes, may mga pressure, may mga problems na dumating sa aking buhay, and yet I can still sing. I can still praise God. I'm still in peace. I'm still cool in the midst of problems, in the midst of troubles. That's the peace of God. Hindi nila kayang intindihin at unawain yan why ikaw ay lumalaban sa mga mabibigat na labanan and then you still remain cool. You still remain at peace. Hindi kayang intindihin ng sanlibutan. That's the word na sinabi ni Jesus. My peace, I give unto you. This is the peace that comes from Jesus Christ. When we got born again, diniliver ng Diyos sa atin ang peace na yan. He said, it is the fruit of the Spirit, peace. Fruit of the Spirit. In other words, nang ito'y dumating lang ang Holy Spirit sa atin, then nagkaroon tayo ng tunay na kapayapaan na galing sa Panginoon. These things I have spoken unto you, sabi ni Jesus, that in me, notice the word peace, in me you might have peace. Notice that peace is in Him. Sabi niya yung kapayapaang nasa sa akin. In me, sa akin, meron kayong kapayapaan. Then He contrasted it. In the world, sabi niya, pressure ang naririyan sa inyo. In the world, you shall have thlipsis, tribulations, pressures, oppression, amen? Depression, problems, worries, anxiety. Sabi niya, yan ang naririyan sa sanlibutan. But in me, He said, you will have peace. In me, you might have peace. So this peace that we're talking about is peace in the midst of troubles.
peace in the midst of circumstances that are contrary sa ating kalalagayan sa Panginoon. Peace in the midst of calamity. Quietness in the spirit. Wherein ang mga tao ay nagugulo, nagkakaroon ng kaguluhan, you stay quiet. Because you have the peace of God ruling in your hearts. It is this peace, not like the peace in the world. And this peace, the Bible tells us, it passeth all understanding. Itong hindi kayang i-explain na ito ng sanlibutan, ito ang ipinagkaloob sa atin available. At ito yung ating i-maintain. The peace of God is already in our hearts. Diniposito sa atin, but we've got to maintain it. Because there are forces na gustong alisin yan. The trials na dumating sa atin, the problems na dumating sa atin, challenges na dumating sa atin, lahat yan may isang design. Mayroon yan isang lakad. Meron yan gustong i-accomplish sa inyo. You take away your peace. If this takes away your peace, you have no strength. Because in 30, na aklat ng Isaiah, sabi niya, in quietness shall be your strength. Yung confidence nyo, sabi niya, that is your strength. And it is even a weapon. Binanggit sa banal na kasulatan na ito ay weapon sa buhay natin, of which we talk later. So peace shall be maintained. The quietness by faith shall be maintained in our hearts. Huwag nating ipapaagaw yung ating pagiging payapa sa mga pangako ng Diyos, kapayapaan sa gitna ng mga troubles natin, because kapag nawala yung ating kapayapaan, we lose our strength. Remember, quietness is your strength. Peace is your strength. So we've got to maintain this peace and quietness. And how do we maintain it? We first of all read Isaiah chapter 32, verse 17 to 18. This is beautiful. The work of righteousness shall be peace. Sabi niya, ang trabaho ng righteousness, yung pagiging matuwid, sabi niya, the work of righteousness shall be peace. Anong effect nito? The effect of righteousness, quietness, and assurance forever. He who knew no sin was made sin for us so that we might become the righteousness of God. 5:7, 5:17 ng aklat ng Corinthians, 2 Corinthians. Now, para saan yung righteousness? Sabi niya, ito yung magwo-work para kayo magkaroon ng peace, quietness sa inyong buhay. What is righteousness? It is simply that a man can face God squarely at makita niya ang Diyos na nagsasabi sa kanyang, you're approved. I don't need anything from you. You are approved. You are okay. You have a right standing with me. I'm not mad at you. Thumbs up ako sa iyo. That is to come to the presence of the Father, without sense of guilt and condemnation. Hindi ka nako-condemn dahil sa may nagawa ka sa nakaraan na perhaps nahihiya kang lumapit sa Diyos kasi parang wala akong mukha na iyaharap sa Kanya kasi nagawa ko ito in the past. O kaya nagawa ko ito kamakailan. Then nahihiya ako. Aayusin ko muna ito bago ko humarap sa Diyos. You postpone coming to God because you feel that you are not worthy enough to come to God. That's condemnation. That means na hindi malinaw ang iyong katatayuan sa harapan ng Diyos because of something you did, something you performed. But righteousness is a gift of God. Sa paglapit natin sa Kanya, hindi kinakailangan nating mag-shape up. Amen? Hindi tayo kinakailangan na may aayusin muna bago lumapit. No. The Bible tells us when you come to God, you must not feel condemned. Why? Because you are already the righteousness of God in Christ. Kasi may mga tao ng larawan sa Diyos kapag ikaw ay nagkamali,
ayusin ko muna to bago ako makipag-usap kay Lord. You don't need that. Hindi ka bumisita ng matagal na panahon sa Kanya, huwag ka mahiyang lumapit. There are some people lang inaakala na kapag sila lalapit sa Panginoon, iniisip nila ang Panginoon magagalit sa kanila kasi paglapit nila sa Diyos, iniisip nila, sasabihin ng Panginoon sa kanila, kaya ka lang lumalapit kasi may kailangan ka na naman dito ka na naman kasi may kailangan ka. Pag wala kang kailangan, hindi ka naman lumalapit sa akin. Akala nila ganun ang Diyos, katulad ng isang tatay na hindi mabuting tatay. Ang isang mabuting tatay, kung kanyang anak ay hindi lumalapit sa kanya or hindi nakikipag-usap sa kanya, no hard feelings. Kung hindi ka dalawin ng anak mo sa loob ng isang linggo, no hard feelings. Pag sumipot yan sa'yo, oh, praise God. Naalala ko ng anak ko. Anak, anong magagawa ko sa'yo? May tutulong ba ako sa'yo? Ba't ka narito? That's the feeling of a good father. Na-miss niya yung anak niya. Hindi nakipag-usap sa kanya sa loob ng isang linggo. Hindi man lang sa dinalaw. Pag sumipot yan sa kanyang bakuran o sa kanyang tahanan, lika anak, buti nadalaw mo ko. See? Hindi yung, ba't ka na naman lalapit? Sa linggo, hindi mo ako pinuntahan. Siguro may kailangan ka na naman, Pagka wala kang kailangan, nakakalimutan mo ko. Ganun ba ang isang mabuting ama? No. Ang isang mabuting ama, bawat pagdalaw ng kanyang anak ay nagagalak at natutuwa. At hindi mine-mention yung, buwan mo na akong dinalaw, ngayon ka lang pupunta, tapos hihingi ka pa sa akin ng pera. Hindi ganun ang Diyos. We must come to God in righteousness. No condemnation. Lalapit tayo sa Kanya, hindi natin kinakailangan ayusin ng maraming bagay bago tayo lumapit sa Kanya. Hindi natin kinakailangan magpabango para lumapit sa Kanya. Kasi yun, ganun ginagawa ng mga tao. Hindi nila makita na ang Diyos ay pwedeng yakapin siya kahit mabaho pa siya. Just like the good father na inuwian ng kanyang anak na nilusta yung lahat ng kanyang kayamanan and then one day naisip niya, babalik ako sa tahanan ng aking ama. At sa pagbabalik niya sa tahanan ng kanyang ama, the Bible tells us, malayo pa lang siya, nakita siya ng kanyang ama. At ang sabi, tumakbo yung ama papunta sa kanya. Pagkatapos ay niyakap siya at hinalik-halikan. Amoy baboy yung batang ito. Hindi niya kinakailangang ayusin yung kanyang sarili. You see, sometimes people think na paglalapit tayo sa Panginoon, kinakailangan maayos muna ang lahat. Nakakahiya lumapit sa Kanya. That is condemnation and there will not be peace sa puso ng isang taong you always feel condemned. You always feel na sinusurot ka ng konsensya ng Panginoon because of what you did in the past. Hindi kayo magkakaroon ng kapayapaan. Peace and quietness of heart is knowing that God approves me. That God is saying to me, I still love you. That God is still saying to me, thumbs up ka pa rin sa akin. And I approve you. Okay ka pa rin sa akin. I do not have hard feelings against you. I'm not offended. I'm still with you. I'm still for you. Ang effect nito, the Bible tells us, you will have quietness in your life. Amen? There is quietness when we know that we are the righteousness of God in Christ. So here, ipinapakita ng effects of righteousness. The outworking of this righteousness shall be peace. The effect of righteousness, quietness. And notice, my people shall dwell in a peaceable habitation. Magiging payapa ang kanyang tirahan. Sabi niya, titira siya sa isang mapayapang kalalagayan. Yung kanyang tinitiran, yung kanyang habitation is peace. Peaceable habitation. In quiet resting places. Sabi niya, kahit saan ka pumunta, if you know that your heart is right, because of this gift of righteousness, kahit saan ka pumunta, the Bible tells us you have peace. Kahit saan ka tumira, the Bible tells us you will have peace. Tingnan niyo isang verse na ito sa Bible na aking nakita. Sa chapter, Ecclesiastes chapter 4, verse 6. Better is a handful with quietness. Sabi niya, kapag ka ikaw ay quiet, peaceful, because of this righteousness of God, sabi niya, kahit nakokonti yung nasa sayo, daig pa rin yan yung isa na hawak-hawak sa kanyang kamay, ang napakarami, pero punong-puno naman ng travail, napupuno naman ng kaguluhang isip.
Samantalang yung isa, sabi niya, kahit kukunti yung nasa sa kanya, basta quiet yung kanyang spirit, sabi niya yung kanyang kalalagayan is better. Amen? So here, ipinapakita sa atin that if we know that we are righteous and we have the righteousness of God, then, ang sabi ng Bible, you will have a continual peace. We maintain our peace and quietness by having our minds stayed on God. Isaiah 26 verse 3, you will keep him in perfect peace. The word perfect peace here is a double word, shalom. Shalom, shalom. Sabi niya, you will keep him in shalom, shalom, double peace, whose mind is stayed on thee. So, ang ating kaisipan ay may kinalaman na siyang magkikip ng kapayapaan natin. Our mind should be focused on God. Sabi niya, manatili sa Diyos ang inyong mga kaisipan. Think things that are above and not beneath only. Sabi sa aklat ng Colossians. Sabi niya, i-focus ang inyong attention doon sa Panginoon, because when we focus our attention on the bigness, on the power, yung pagiging malaki ng Diyos, everything else ay lumiliit. Amen? If you focus on the things that are above, pag nakita mo yung kalakihan ng Diyos at nung kanyang kapangyarihan, grasya na available para sa atin, lahat ng trials, lahat ng troubles, lahat ng mga testing, lahat ng pressure sa buhay natin, it will become smaller. Why? Because your eyes and your minds are now focused on God. The greater time and the greater, yung malaking bahagi ng ating isip ay nag-iisip patungkol sa ating earthly condition. Mas lalo itong lumalaki sa atin. Because remember, kung ano ang ating pinagfo-focusan, lumalaki sa paningin at sa pananaw natin. Remember yung eksperimento na kapag yung isang maliit na tuldok, inilagay mo sa iyong harapan, hindi mo masyadong mapapansin yan until na i-focus mo yung iyong attention sa tuldok na yan. And in fact, sa paningin mo, magiging kapintasan niya ng malaking puting-puti, for example, na isang bagay na puti-puti na may tuldok na kapiraso. Doon nalalagay ang attention mo sa iyo, ang laki na niyan. I remember one of the things na nagiging measurement or sukat, kung gusto ko ng isang computer na screen, dapat wala siyang dead pixel. Okay? Pagka may dead pixel kasi, naiirita ako. Pero actually, yung dead pixel, kung isa lang yan sa 1,000,000, hindi yan masyadong nakakairita. Pero kapag ikay bumili at hinahanap mo yan, makikita mo, ayoko niyan. Kasi kahit isang dead pixel lang, lumalaki sa iyong pananaw, ang tingin mo malaking-malaki na yung isang bagay, samantalang yung isang pixel na yan, sa isang millions of pixel, hindi naman dapat maka-apekto. And yet, yun ang nakikita mo, it becomes big on your part. In fact, yung kapirasong tuldok na yan ay isa ng malaking bagay sa gagawin mong decision kung bibilin mo yan or hindi. Why? Because you see some dead pixel. Because nakafocus ka doon sa dead pixel at hindi sa kagandahan ang nakikita mo, hindi mo na yan bibilin because of that one defect. That one defect ay nagpalaki sa iyong isip at nag-drive sa iyo na, nag-lead sa iyo na, ayoko nang bilhin yan. Because of one dead pixel. Kasi malaki na sa iyo yun. Because when you focus on that dead pixel, lumalaki yan sa iyo and it affects your decision. It's the same thing with our troubles and problems and trials, challenges na hinaharap natin sa ating buhay. Malaki man o malaki, when we focus on the waves of the sea, we begin to sink. Sabi ng Bible, si Peter ay nakalalakad sa ibabaw ng tubig, but then when he focused his eyes on the waves, the Bible tells us he began to sink. Hindi naman bigla. Ang sabi doon, he began. In other words,
Nang tumingin siya doon sa napakalaking waves, nagsimula siyang lumubog. It depends on the focus of our eyes. So nawala yung focus niya sa Panginoong Hesus at na-focus siya doon sa circumstances. Lumaking masyado yung circumstansya sa kanya. And then, nagsimula siyang lumubog. Our life will sink if we only look at the circumstances, the trying times, the difficult times, the trials, the challenges na dumarating sa atin. When we focus our eyes on them, we sink a little deeper. Bumababa tayo ng kaunti kaysa sa ating kinalalagyan dating lumalakad sa ibabaw ng tubig. When you focus on the waves, the Bible tells us, then Peter began to sink. Nagsimula siyang lumubog. Hindi naman siya biglang lumubog eh. Nagsimulang lumubog. The Bible tells us, he began to sink. Hindi sinabing he sank. No, ang sabi rin, he began. Nagsimula siyang lumubog. When he focused his attention on the circumstances. And it could be very difficult. Amen? Sasabihin ng iba, ano naman yan, mabigat naman yan, pastor, kaya mo nagagawa kasi hindi ka naman pumasok sa mga dinat na namin o pinasok namin. No, lahat tayo pumapasok dyan. Amen? Yung mga nakakagulat na bagay. Amen? Na magpapatinag sa iyong damdamin. Yung pagpasok ng isang anak na 18 anyos, biglang mag-aasawa, biglang magtatanan. Okay? Yung sakit or yung isang kapansanan, papasok sa isang pamilya. How do you handle these things? Dumating din sa amin yan. Death in the family during Christmas time, dumating sa amin yan. May nakalibing habang Pasko. Amen. The death of a loved one, dumating din sa amin yan. You see, the problems will be there. But there is the peace of God na naroroon sa puso natin na pwede nating ipanglaban doon sa mga pressures na dumarating upang hindi tayo lumubog sa buhay. So the Bible tells us in the book of Isaiah 26, those whose mind is stayed on you, you will give them peace. Amen. So how do we maintain this peace na narito sa atin? By having our minds stayed on God. And when God gives peace to you in the midst of the circumstances na nasa sa atin, we maintain this peace na nasa atin, what happens? I like this word sa Job chapter 34, mula rin sa verse 29. Notice the force of quietness and peace. He says, when God gives quietness, who then can make trouble? Sabi niya, kapag ang Diyos ang nagbigay ng kapayapaan, sino pang pwedeng manggulo? Sabi niya, kapag ang Diyos binigyan kanya ng katahimikang puso, sino pa ang pwedeng magbigay ng kaguluhan? The answer would be obvious. Nothing else and no one else. In other words, everything, nothing else, no one else. Lahat ng mga bagay na ito ay hindi uubra sa kapayapaan ng Diyos. Sabi niya, sinong makakapanaig sa kapayapaan ng Diyos? Kung hindi nga lamang na ito ipapaagaw natin at papayagan natin ng dyablo na maagaw yung ating kapayapaan, yung ating katahimikan sa Panginoon, yung ating patuloy na pagtitiwala sa Panginoon. The Bible tells us, sino ang makakaagaw kapag ang Diyos ay nagkaloob na ng kapayapaan? Sa last portion, whether it be done against a nation or against a man only, kahit na isahan or bansa pa. Sabi niya, kung sino mang pinagkalooban ng kapayapaan ng Diyos, sino pa? Sino pa ang makapagbibigay ng trouble sa Kanya? Walang makapagbibigay ng trouble. This peace of God and the quietness of God is very powerful that nothing and no one else in this earth can match. Walang makakakumpara sa kapayapaan na ito ng Diyos, sa quietness na ito. It is always stronger and more powerful than all the forces na narito. He says, who can make trouble?
if I have the peace of God? Sabi niya, sino pa? Sino pa makapagbibigay ng trouble if I have the peace of God? The obvious answer would be no. It's just like, if God is for us, who can be against us? Yun ang essence. Sabi niya, kung kapayapaan ng Diyos ay dumadaloy na sa akin at ang kapayapaan at ang katahimikan ng Panginoon nasa sa akin, sino pa makikreate ng trouble sa akin? Wala na. Ang tangi lamang na makapapanaig sa atin, sa buhay natin, is when we allow yung ating kapayapaan ay maalis sa atin or matakpan ito ng anxiety, worry, pag-aalala, takot. Kapag ito ang siyang pinayagan natin na mag-rule sa puso natin instead of the peace of God, then we'll be in trouble. But as long as we have this peace, calmness, yung pagkakaroon ng payapang pagtitiwala sa Panginoon, yung pagkakaroon ng katahimikan sa mga nangyayari, that I know that God is with me. I am confident in God. No one else, no one, nothing. So we make our decision to believe no one else, nothing else, no trouble can overcome us as long as we have this quietness and peace of heart. This peace is maintained. This quietness is maintained by praying whenever we are attacked. Kapag inatake tayo ng mga puwersa na narito sa ating kapaligiran at sa ating mga sirkumstansya at sitwasyon sa ating buhay, inaataking ating mga pangangatawan, ang ating mga pananalapi, the Bible tells us, when there are threats, we've got to come to the Lord. Notice ang sabi sa Philippians 4:6, be careful for nothing. That means be careful for nothing. In other words, kahit ano, sabi niya, anuman, sino man, anuman, huwag niyong papayagan na kayo ay magkaroon ng anxiety over that. He said, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication. This is the words na ginamit, prayer, that means to voice out what is inside of you and talk to God. Supplication, it means ang isang bagay ay ilalatag natin katulad ng isang abogado sa harapan ng isang judge. Supplication, it is called a request. Supplication is it is a law term na ginagamit na ipresenta mo ang iyong usap. That's what Hezekiah did in the past. Nang sinasalakay sila ng Assyria, pinadalan siya ng sulat. Nang sabi, sumuko na kayo. Sinasabi ko sa inyo kung kayo ilalaban, walang mangyayari sa inyo kung hindi, walang mangyayari sa inyong paglaban, mapupuksa kayo, mawawasa kayo. Sumurrender na lang kayo. Sabi niya, meron na ba? Sabi nung kalaban nila sa Assyria, si Sennacherib. Ang sabi ng lalaking ito, meron na bang mga Diyos na nagligtas sa mga bayang sinakop namin? Lahat ng aming bayang sinakop, walang Diyos na nakapagligtas sa kanila. At sasabihin mo, Hezekiah, natutulungan ka ng Diyos? Katotohanan ang sinasabi kasi sabi ng taga-Assyria, walang Diyos na nakapagliligtas. Nilatag ni Hezekiah yan sa harapan ng Panginoon. At sabi niya, Lord, tingnan mo yung sinasabi nitong haring ito na nagmamapuri at nagyayabang. Sinasabi niya, hindi raw kami makatatayo laban sa Kanya dahil wala ng bansa na nakatayo laban sa Kanya at sa Kanyang puwersa sa mga nakaraang panahon. Wala raw Diyos na siyang nakatayo laban sa kanila. Sabi niya, wala ngang Diyos na makatatayo laban sa kanila, Diyos ng ibang bansa, kasi yung ibang Diyos naman ng ibang bansa, hindi naman yan Diyos namin. Ikaw ang Diyos namin, sabi niya. Yung kanilang Diyos ay hindi tunay na Diyos, kaya naman sila'y tinalo sa labanan. Pero sabi niya, ikaw ang Diyos namin. So nilatag niya ang kanyang hinaing sa Panginoon. Amen? Just like a lawyer na nagsasabi, narito ang Panginoon. Nilalatag ko sa iyong harapan, ikaw ang judge. Be the judge! And then ang Diyos ay naghimala. Sa pabagitan lamang ng isang angel, 185,000
ang napuksa, ang namatay, na hindi man lamang lumaban ang mga army ni Hezekiah. Isang angel lang pinadala ng Diyos. The Bible tells us 185,000 ang namatay sa kanilang mga kalaban. Ganon katindi ang Diyos natin. See? Supplication. Sabi niya, let your request be made known unto God. Let Him pray. Now, ang prayer is such a powerful tool na pinagkaloob sa atin upang tayo'y magkaroon ng kapayapaang lubusan, upang tayo makalaban sa lahat ng mga dumarating sa atin. Prayer is not only good because God answers prayer. But prayer is already good even at that point na ikaw ay nanalangin. Because ang prayer, ang sabi ng Bible, the peace of God that passeth all understanding shall keep your hearts and minds. That is on the basis of you pray. Somebody said, I was hearing a message patungkol sa prayer. At ang sabi ng lalaking ito, isang magaling na lalaki ng Diyos, his name is Bill Johnson. Ang sabi niya, ang panalangin ay hindi lamang para kayo ay makakuha ng mga pangangailangan niyo sa Diyos. Sabi niya, ang prayer ay isaling panglaban sa mga bagay na sana'y darating sa inyo na kung nanalangin kayo, hindi darating ang mga ito. There are some things in life na hindi dapat dumating sa inyo. I call this needless suffering. Needless trial. Hindi lahat ng trial ay dapat pumasok sa buhay natin. Remember, si Jesus ay nagturo sa kanyang mga alagad. Ang sabi ng Panginoon, this is how you should pray. Lead us not into temptation, deliver us from evil, or deliver us from calamity. Merong mga calamity na hindi na dating dapat pasukan. Pero ito ay hindi na papasukan because you prayed, Lord, lead us not into temptation, lead us not, and deliver us from calamity and evil. May mga bagay na dumarating sa buhay natin na hindi na dapat dumating dahil hindi natin kailangan yan. Amen? Sa buhay natin. These are needless suffering. Mga hindi kailangan na mga suffering dumarating sa atin, it is because we did not pray. And I was analyzing this and nire-recall ko yung mga biglaang mga pangyayari, something happened in the family, for example, i-recall ko kagad, did I pray this morning? Patungkol doon sa isang area ng buhay na, Lord, I am coming to you for the sake of my family today. I want them na maging safe sa kanilang paroroonan, sa kanilang pupuntahan. It just, sabi nga nung isang awit, just say a little prayer and it is effective. Yung mga bagay na sana hindi dumating, hindi makararating sa atin simply because we pray. There are accidents, there are calamities, there are some bad things na mangyayari that because we prayed, hindi darating sa atin. Merong mga bagay na darating kahit na nalangin ka or hindi. But there are some prayers that prevents needless, yung hindi na kailangan sa atin na ito ay dumating. Naiiwasan dahil we prayed. And I was analyzing, may nangyaring ganito. I look back, nanalangin ba ako patungkol dito? And I remember, hindi ko nadala sa panalangin itong bagay nito, dumating. So I'll just say to God, Lord, I know I miss. Dumating ito kasi I miss it. Hindi ko na ipag-pray ito, so dumating. But now I'm here. Nangyari na. And I still believe that you are still good. Mabuti ka sa amin. At kahit may kamalian na kami, kahit yung aming kamalian, you can turn it into a blessing. So I bring this thing to you. Na-miss ko ito. I did not pray about it. Nangyari na. But Lord, I'm calling upon your grace and your mercy. Amen. Ma-prevent yung mga bagay na mas masama ritong mangyayari. Now I am praying to you. That should be our attitude. We miss it, yes. We miss it, yes. Amen? Sometimes,
nung ako ay nalason. Hindi ako na ospital, kahit kailan, no? Nalason ako, napunta ako sa clinic. I recall, did you pray about your food? Hindi. Ganun kasimple. I forgot. Maybe I was so hungry. No? Kinain ko yung pagkain. I didn't pray about it. Nako, sumakit ang tiyan ko, tapos nagsusuka ako, tapos 3 araw na, isang gabi lang, halos tuyo na ako sa sobrang, ayaw ko magpadala sa doktor eh. Pero yung misis ko, siyang kasi pumunta ka na ron, kasi punta tayo para mapayapa siya. Pero ako, walang problema sa akin. Siya, sige, hindi ako nagsabing, dalhin niyo na ako sa doktor. No, hindi. I was just peaceful at the time, but you go back to those misses, makikita ninyo, there are some things na hindi dapat nangyari simply because you pray. He says, kapag ang prayerlessness, sabi niya, naging habit natin, mas maraming trials, maraming pumapasok sa atin na hindi naman dapat pumasok sa atin, but they come against us. Dumating sila sa atin because we didn't pray. And that's why praying is not simply bigyan ka ng Panginoon. Kung hindi ka bibigyan ng Panginoon, sabi niya, meron pa ring resulta ang pananalangin. Mga bagay na hindi dapat dumating, hindi na darating sa iyo. At kung ito man ay dumating sa atin, then we can prevent it further from damaging us even more. Because now, we prayed. Amen? These are some things na dinadala sa atin ng prayer. That's why we pray. And another aspect ng prayer is that we maintain the peace. Sabi niya, let your request be made known unto God. Sige, sabi lang ng sabi. Let your request, all the events, all the things na maaaring, sabi niya, magbibigay ng pag-aalala sa iyo, you pray about it immediately. And sabi, and then the peace of God that passeth all understanding, it shall keep your hearts and minds. So, prayer is your protection sa iyong kaisipan. When we bring these things in prayer, the Bible tells us the peace of God will keep your hearts and minds. Hindi ka mato-trouble. Okay? If you are still troubled, you just keep on praying until ang trouble ay mawala sa isip. Amen? It's just like, hanggat hindi ka nare-release from something, you have to pray. And you have to really, believe in God. Hanggat hindi nawawala yung mga bagay niyon sa iyong puso, hanggat hindi ka napapayapa. See? I have mentioned to you yung maraming beses na yung inabot ako ng sobrang takot. Nandun ako sa Singapore. Hindi ako titigil hanggat natatakot ako. I spoke the word of God and I raise up my hands, I pray, I sing, I jump, I shout. Hanggat meron akong takot sa aking puso, I just keep on reminding God, Lord, alam ko, hindi ito galing sa iyo. Ang sabi mo sa Timothy 1:7, there is the spirit of fear na dumarating and I keep my mind sound, quoting the word of God. At hanggat nariyan yan, hanggat hindi ako nagiging peaceful and quiet, I'll fight it out by praying. Amen? Bringing His word to Him. Amen? Quoting His promises. Believing God hanggang sa ikaw ay mapayapa. Then pagpayapa na ako, okay na uli. Then you can sleep. If there are troubles that are troubling your minds and your hearts, huwag kang aalis sa prayer hanggat hindi nawawala yon. Because ang sabi niya, ang bunga ng panalangin, sabi niya, papayapain ito ang iyong puso. Things may not change sa ating mga pananaw, but God is working. Things may not change, but the great thing is, you change when you pray. And many times sa buhay natin, ang babaguhin lang natin ay yung nasa sa loob. Pag nabago yung loob, yung labas mababago na. It is not changing the outside, but changing what is on the inside. Then you can change what is on the outside. Pag nabago na yung nasa sa loob, then mababago na ang nasa sa labas. Amen? Pag nagkaroon tayo ng peace sa ating kalooban, then we can now speak to our situation in peace. Kung tayo magiging katulad ng Panginoong Hesus na nakakatulog,
sa gitna ng mga unos, then makakatayo rin tayo at makapagsasalita ng pumayapa ka. Pumayapa ka. Umayos ka. Because ikaw mismo ay payapa sa iyong kalooban, itong peace na ito ay pwedeng dumaloy sa kapaligiran. Remember na sinabi ng Panginoong Hesus, my peace I give to you. Kasi meron siya. So, nung meron siya, gusto ko mapayapa kayo, I give it to you. And then, binagkaloob ito. Remember kung paano niya ibinigay? Sumipot siya sa kanila pagkatapos na siya'y mabuhay na maguli. At ang sabi, when Jesus Christ showed up, He said to them, peace be with you. They were terrified at that time. But then, when Jesus Christ speaks, peace. Then, yung peace na nasa sa Kanya, yun ang nag-lead, nag-drive doon sa mga fears na naroon sa mga tao. If you've got peace and quietness on the inside, you may quiet, you may command peace doon sa nasa sa labas. When my heart is at peace, I can speak to the storm, peace, because I have peace. Jesus said, when you come to the house ng inyong mga tao na magwe-welcome sa inyo, sa mga tahanan nila, He said, speak peace to that house. And if the man of peace will be there, then that peace will come to them. But then He said, if they will not receive the peace na binibigay ninyo, let it come back to you. Sabi niya, bayaan nyo na bumalik sa inyo yung kapayapaang binitiwan ninyo. Amazing. Si Jesus nagsasalita na kapag ikay nag-peace, ang peace ay nare-release. And then sabi, kapag ikaw ay, hindi nila tinanggap yung peace na binanggit mo sa kanila, ayaw nilang tanggapin, let that peace come back to you. Can you imagine? Sabi niya, binitiwan mo yung peace, pero yung peace babalik sa'yo. Si Jesus ang may sabi niyan. When you enter that house, you say, peace be to this house. Then when somebody receives that peace, then that peace will come to that house. But then He said, but if they reject the peace, ayaw nilang tanggapin yung peace, let that peace come back to you. Sabayaan nyo yung kapayapaan yan, bumalik sa inyo. So, this peace is some kind of, see, it is real. Bumabalik ito. Nare-release ito. And we can release this peace sa situation just like Jesus Christ said doon sa storm na dumating sa kanila. Ang sabi niya, peace. Peace. And He can only speak peace because you have the peace of God and the quietness of God on the inside. When our inside, the spirit is quiet, then we now have the power to speak peace and quietness sa mga nakapaligid sa atin. Maaaring ito'y circumstansya, problema, trials na dumarating sa atin, or challenges. Amen? Na naroon sa ating harapan, we say peace. Amen? And we can make our habitation quiet and peace. Peaceful. Amen? By this power of peace na nasa sa atin. Amen? So be careful for nothing, the Bible tells us. We must susuot natin ang kapayapaang ito katulad ng isang fighting shoes. Remember sabi ng Bible, Ephesians 6:13? Take the whole armor of God. See, lahat ng bahagi na binanggit ni Pablo, lahat yan armas, sabi niya, weapons of our warfare. At isa sa mga ito, take the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day. Verse 14, stand therefore. Tumayo ka lang, having your loins girded about with truth, having the breastplate of righteousness. Verse 15, your feet, sabi niya, magsuot kayo, prepared with the preparation, shod with the preparation of the gospel of peace. Sabi niya, wag nyong huhubarin yung shoes ninyo. What is that shoes? He said, the gospel of peace. Yung mabuting salita ng Diyos na nasa sa inyo, that is the gospel of peace. Sabi niya, lagi niyong isusuot yan. In other words, ilagay niyo sa ating normal na kalalagayan, makikipagdigmaan, for example, ang mga taga-Ukraine na sasabak sa gera, wala silang sapatos, you'll be destroyed. Hindi ka makakilos. Wala kang stability. Amen? Peace is your stability. Ito yung nagtatatag sa iyo upang ikay makatayo ng mainam.
You can stand if you've got the peace of God. Stand therefore. Your shoes must be worn at all times. Sabi niyo yung sapatos ninyo, yon yung kapayapaan na daladala ng mabuting balita. Yung mabuting balita, yung mga pangako ng Diyos, sabi niya, yan ang inyong tatapakang palagi, yan ang inyong magiging shoes, at huwag nyo nga alisin. Nakikipaglaban kayo, yung shoes na ito, laging nasa paan ninyo. Kapag ang sundalo, inalisan ng boots sa labanan, he's finished. Hindi siya makakatakbo na mabilis. Baka doon lamang sa mga tetano na makakamit niya, doon sa mga sugat niya, dahil yung paa niya nasugat sa pagtakbo, wala siyang depensa. Baka sa tetano lang, hindi sa kaaway, mamamatay siya because wala siyang sapatos. That's why, sabi, yung shoes ninyo, which is the gospel, sabi niya, yung mabuting balita patungkol sa ginawa ng Panginoong Hesus sa inyo, yung mga pangako niya, yan ang tatapakan ninyo, yan ang magiging shoes ninyo, wear it at all times. So we maintain this peace na katulad ng isang sapatos. In the end, the Bible tells us you win. Notice kung paano ang Panginoon ay nagbibigay ng katagumpayan sa kanyang mga tao. Romans 16 verse 20. The God of peace, notice, the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. See, ang gagamitin ng Panginoon, tinawag siyang ang Diyos ng kapayapaan. Ang siyang maglalagay sa ilalim ng inyong mga paa sa inyong kaaway, si Satanas. Amen? So we wear these shoes, itong shoes na ito ang tatapak sa Kanya. Remember? Sabi niya, the God of peace. Yung God of peace na nagbibigay sa iyo ng shoes to wear, which is the gospel, the good news about Jesus Christ. Sabi niya, yan ang tatapak sa ulo ng inyong kaaway dito sa lupa. It's not in heaven, it's here. Because in heaven, there is no Satan. Wala nang diablo ron, wala nang Satanas doon sa heaven. Ang sinasabi dito ng 16:20 ay yung panglupa nating pakikipaglaban. Sabi niya, yung diablo ay tatapakan ninyo yung kanyang leeg at yung kanyang ulo sa pamamagitan ng sapatos ng kapayapaan na ibinibigay sa inyo ng God of peace. Binanggit, hindi sinabing God of war. Pwede namang God of war. But ang Diyos ngayon sa New Testament is the God of peace na siyang dudurog sa ulo ng kaaway with His peace in our hearts. So that when things happen, we just remain cool. We just remain in peace. We have quietness in our hearts. When the devil attacks us, confront him with the peace of God. I'm not alarmed. I'm not afraid. I'm not anxious. I have the peace of God. Just let the peace of God rule in your hearts. Amen? Ito magiging umpire natin sa buhay natin. The peace of God rule in our hearts. The gospel of the good news that our God is able. With God, nothing is impossible. Ano mang situation natin, we just quote the word of God and just be peaceful. In the face of the enemy, the Bible tells us, do not show your fear against your enemy. Sabi sa aklat ng Philippians. Because sabi niya, yun lamang pagtayo mo sa kanilang harapan ng walang takot, you already won. I think it is 1:27 ang aklat ng Philippians. Do not be terrified. Sabi niya, huwag kayong matatakot, sabi niya sa pagharap niyo sa inyong mga kaaway. Because sabi niya sa pagharap ninyo ng walang takot, ito'y tanda na ng kanilang pagbagsak. If you will face the enemy without fear, that's already a sign. Amen? That's already a sign na ang diablo ay talunan na when you face the enemy squarely and say, hindi ako natatakot sa iyo. Hindi ako natatakot sa ginagawa mo. Amen? When you face the enemy with peace and quietness in your heart, coming from the peace of God, coming from the God of peace, you will face the enemy squarely and say, hindi ako natatakot sa iyo. And when you face the enemy, nang wala kang takot, sabi niya, tanda na yan ng kanilang katalunan. I think it is in Philippians 1:27. Pakicheck mo nga if my memory is right. Kung hindi, hanapin ko rito sa concordance. That's the last word na ating babanggitin today. Tama ba?
Pilipos 1:27. Tama, doon yan eh. Sa Philippians yan eh. Do not be terrified, sabi ng Bible. Philippians 1:27. Tama, doon nga yan, alam ko eh. Kung memory ko, no? Nakita mo na? Philippians 1:27, do not be afraid nor be terrified. Sabi ng Bible, it is a sign to them of their destruction. Nakuha niyo? Last word natin yan. Pilipos yan eh. Ba't ayaw lumipat? Naghang ba? Ayaw lumipat? Verse 29. In nothing be terrified by your adversaries. Okay? 1:29 Philippians. In nothing be terrified by your adversaries. Sabi niya, huwag kayong pakikitang nasisinda kayo o natatakot kayo sa inyong mga kaaway. Sa hindi ninyo pagkasindak, sa hindi ninyo pagkatakot, ang sabi niya, tanda na yan ng kanilang kapahamakan o ng kanilang pagkatalo. Pero ikaw, kaligtasan mula sa Diyos. Amen? Verse 29. Unto you it is given. Verse 27. Okay? Nakita ko na rito eh. 28, I mean. 28. Okay? Only let your conversation, your manner of life be as become the gospel of Jesus Christ. Okay? You stand fast in one spirit with one mind, striving together for the gospel. Verse 28. Check mo sa verse 28. And in nothing, notice, sa anumang bagay, huwag kayong magpapakita ng takot sa inyong mga kaharap, na kaaway. Which is to them, para sa kanila, yung pagtayo nyo laban sa kanila, tanda na sila'y mapapahamak na, pero para naman sa iyo, ang tanda ay ang kaligtasan mo. Sa iyo kayo magpapakita ng takot. Amen? Just be composed. Just be cool. Just be quiet. Calm, cool, collected, believing God and trusting Him. And the Bible tells us, yan ang downfall ng inyong kaaway. Never show that you are afraid to the enemy. Amen? Father, salamat po sa iyo. You are good. Salamat for giving us peace. I pray, Father God, that your people will have this kind of revelation in their hearts. Our weapon is the weapon of peace. The weapon, of Father God, of calm and quietness in the face of adversary, in the face of adversity. Marami pong salamat sa iyo that you have given us this peace, not as the world gave it, but the peace you gave to us in Jesus. And maraming salamat. I pray that if there is any one person here sa araw na ito, Panginoon, na meron pong nararamang pagkatakot sa kanilang puso because of some situations, some circumstances na dumating sa kanila, I pray, Father, in the name of Jesus Christ, that they be set free and be given, Lord, today, peace. We speak peace and we speak calmness. We speak tranquility. We speak quietness in their spirit right now. For even today, oh God, we're in a state of peace and quietness in you. We speak peace to everyone, Lord, na sa araw na ito ay merong alalahanin, merong pangamba sa kanilang puso. I pray that you would take it away in Jesus' name and bind those wicked spirit of anxiety and worry. We speak against this wicked spirit of anxiety, worry, and fear in the name of Jesus. And Lord, we speak peace to this situation, to their situation right now, in the name of Jesus Christ. Lord, thank you. In Jesus' name we pray. Amen, amen, hallelujah.